Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Bukol-bukol! Yes! Ano ba ito mga sis na ito or mga bukol-bukol? Alam na mo, ito, Dok? kaya ako sinabi ko na gamitin natin itong topic na ito dahil may mga pasyente pumupunta sa klinik. Oh. Doc, may cancer ako. Agad-agad? Oo. Sabi ko, teka, saan parte? Dok, may bukol kasi ako dito. Okay. So, alam ko anong klaseng cyst siya, no? Okay. So, ang palaisipan ng karamihan, pag may bukol, equal cancer na. Yeah. At kung meron daw cyst, dahil may nakikita sa ultrasound, sa mga anong mga test, cyst, ay, natatakot na sila dahil ito daw ay dapat operahan na. Agad-agad. Yes. Okay. So, So, yun ang aking point. Peg. Okay. So, ibig mo sabihin, hindi lahat ng bukol dapat inoopera. Hindi. Bakit? Wala. Dahil minsan yung mga cyst na ito ay hindi naman sagabal sa ibang mga parte at organ. Ayan. Pwedeng nabuo lang o namuong taba. Okay? Parang holen na taba. Okay. Lipoma. Pwede yan. Lipoma, yes. Oo. Lipoma is lipid and a mass. Lipid taba. Taba. Matigas. Parang sebong namuo sa ilalim ng balat. Saan ang galing yun? Taba. Ano sa mga taba? Yung mga kinakain ko taba, gano'n? Yes, tabang namuo. Di ba? O kung kumain ka ng karne, baboy at baka, may parteng ng taba na pag, ini-slice mo, ba't mas matigas to? Oo. Mga ganon. So, hindi lahat ng taba ay parehong alam mong malalambot na mantikain na taba. Bakit lumalaki? Tapos yung iba nagko-complain, medyo kumikirot-kirot. Well, titingnan na lang natin kung saan ito nangyayari at may inaiipit bang ibang parte, kagaya ng ugat or blood vessel or mga nerves. Siya ay magbibigay ng sensation. Kumbaga, nagpapainit, nagpapaputla sa lugar na ito o nagpapasakit. Oo. Nagugulat nga ako, nanonood ako ng Dr. Peter Popper. Ang lalaki. Lumalaki yung, pero ang laman nga, parang cheesecake. Yes! Tapos ang importante daw, tatanggalin yung bahay. Yung pinaka-capsule. So yung inilarawan mo o sinasabi mo ngayon, Tita Winnie, ay isang uring cyst. Dahil ang cyst, may bahay, may capsule. At ang laman niya, yung binanggit mo ay parang mistulang keso, puti, pwedeng nana, pwedeng sabihin natin tubig or fluid na lang. Okay. Itong fluid ay pwedeng sabihin natin body serous fluid, yung mga yellowish orange fluid, hindi exactly dugo. Okay? At pwedeng sabihin natin minsan ay nagkaroon ng impeksyon kaya nagiging nana, pero hindi ito tigyawat. Okay. Kung hindi siya pumutok o hindi siya hiniwa, makikita natin para siyang kamatis, meron siyang point, may gitna. Parang may dimple. Ano yung dimple na yun? Wala. Yan ang pinaka parang signal o senyales na cyst siya. Okay. Paano nagiging deadly ang cyst? Hindi siya exactly Or nagiging... any bukol. Okay, any bukol. Ano ba ang red flag? Anong dapat natin alamin? Anong dapat isipin natin na, uy, delikado ito? Yeah. Biglang lumaki. Okay. Biglang lumaki. Or, pag hinawakan, ang tigas. Okay. Hindi mo man lang na maigagalaw, fixed, Okay. plastado. Okay. Okay? At sabihin natin, irregular ang hugis. Hindi lang bilog-bilog. Hindi mo masabi ito ang pinaka-border niya. Okay. Okay? Hindi defined Okay. yung shape. Hindi defined na itong simula, itong wakas. So, the irregularity? May pain ba dapat? Wala. Minsan wala. Yun nga yung narinig kita minsan. Mas tawag dito yung walang pakiramdam ang nakakatakot. Dahil hindi siya nagpahiwatig ng anumang discomfort, hindi ka magrereklamo. Paano kung hindi mo nakapa? Di okay lang. Hindi dapat yun. Ayun. Kaya makikita natin, ang mass ay isang sabihin natin, abnormal cell or abnormal lump or pamamaga sa katawan.
Ayan. So, para malaman kung paano siya gagamutin, kailangan malaman kung anong klaseng bukol ito. Yes. First. Ganito. Paano May binanggit ito? kang dito sa napanood mo sa kilikili Oo. na parang may mistulang kesong lumalabas. Oo. So, cyst yan. Okay. So, lahat ng cyst ay bukol, ay masses. Okay. Pero, hindi lahat ng bukol or mass ay cyst. Okay. Okay? Sige. Kasi ang cyst, Ano ba sila? bukol, mass, Bukol lang. solid organ. Oo, Solid yan, na yan, siya. yan, solid. Solid siya. Oo. Dahil ganito yan. Ang cyst, chances na maging masama Oo. o malignant is lower Okay. compared to solid, hard, fixed, bukol. na fast-growing. Okay. So, paano natin malalaman na may bukol na ganyan? Paano nga? Siyempre, dapat kausapin natin ang pasyente, alamin ang kwento, kailan ito nagsimula? Okay. Ganun na ba kalaki nung na-discover mo siya? Oo. Meron ka bang nararamdaman? May binabanggit ka pa ulit-ulit na may sakit ba? Oo. Anong klaseng sakit ang nararamdaman mo? Okay. No, nagsimula ba? Ganun lang? Mistulang kukulang laki. Ngayon, parang pingpong o fishball ng laki. Aha. So, sa loob ng ilang buwan o ilang taon ang paglaki nito. Dahil yung doubling time ba, yung size, Oo. importante yun eh. Oo. Kung in 10 years, mula noon hanggang ngayon, hindi masyadong delikado yun. Okay. Or hindi deadly ba? Okay. Okay? Then, ito ang mula sa pasyente. Siyempre, tayo, mga Doktor. dalubhasa, doktor, ay mag-i-examine naman. Oo. So, Yung mas mga laboratorio. bago maglaboratorio, Ano? kakapain muna kita. Okay. Inspection, titingnan ko, Okay. hahawakan ko, papalpate ko. Bakit? Nararamdaman niyo yun pag hawak-hawak? Yes, dapat, kasi di ba, sinabi ko, isa sa mga red flag dapat, at least, huwag siyang plastado at Oo, matigas. dapat gagalaw. So, malalaman natin at gusto natin alamin bilang examiner, size, Oo. laki, Oo. hugis, Oo. okay, ano ang pakiramdam, consistency, and gumagalaw ba, nakadikit ba, mobile ba, Oo. at masakit ba. Hindi ko sasabihin pain, pero sa doktor, ginagamit namin tenderness. Tenderness. Dahil hindi ko tatanungin sa iyo, Tita Winnie, masakit. Wala akong tatanungin, pero hahawakan ko. Pag hinawakan ko, pinisil ko, at Masakit. sumimangot ka, alam ko, your grimace, yung mukha mo, nasaktan ka. Ayun. So, may pain yan. Okay. No. So, doon napapasok tayo mag-test. Depende sa saan at anong klase. May mga test tayong pwede pagawa. Ultrasound, CT scan, MRI, kung sa suso, mammogram, yung mga ganon. Then, kung na-establish na kung nasaan at ano, at kaya naman puntahan, magbabiopsy tayo o kukuha ng kapirasong laman Okay. para ipasuri. Tapos, kung benign, Benign, ibig sabihin then alisin nandiyan. lahat. Tatanggalin Yes, pa rin. kung dahil sa gabal sa iyo Kung malignant, Depende, i-examine na natin kung anong selula siya, anong klaseng cell, saan siya nanggaling, okay. and then, ano ba ang potential lugar na pinupuntahan nito? In other words, yung tinatawag na metastatic Metastasis. workup. Okay. So, para ma-check natin, para alam natin yung yung proper treatment. Metastatic workup pa tayo, magtitreat. ganun. Oo, Talaga. hindi pwedeng basta-basta lang. May tanong si Marilyn. Mm-mm. Dok, kapag pumutok ang ovarian cyst, delikado ba ito palagi at kailan ito nagiging emergency? Dahil nasa loob ng peritoneal cavity na yan. Siyempre, pag pumutok ang isang cyst, dapat surgical na yan. Paano? May mararamdaman kaya? Hindi ko nga alam bakit pumutok. Bakit umabot sa point na Pumutok, pumutok. no? Dahil ang ovaryo ay hindi po skin, hindi po sa labas. Oo. Sa loob yan. Katabi ni matres at ang fallopian tube. Naalala ko nung araw kasi 'di ba may ovarian cyst ako. Nung habang lumalaki yung tiyan ko, hindi ako pwedeng magtagilid. Naiipit. Maiipit at pwede daw pumutok. Yes. At magiging lason daw yun para sa akin at saka sa baby. Yes, dahil hindi nga dapat nagkakaroon ng infection or free-flowing fluid sa labas ng abdominal cavity. Si Ana, meron po masakit sa left breast ko and may nakakapa din po ako. Wala po nakita sa ultrasound and normal lang daw sabi ni doktora. Kasi I am taking Okay. So, ang Diane, tingin, oo. I think she's taking hormonal treatment. okay. May progesterone component yan. Okay. I think ito, kaya sinabi kung talagang Doc. na-examine ng doktora yan, at sabing normal yan, dahil
Pag kayo nagmamammogram, nagpe-pelvic ultrasound or transvaginal, tinatanong namin, kailan ang huling regla mo? Oo. Inaalam natin yung cycle mo. Sinong hormone ang lamang Oo. at dapat pabalikan yan. Okay. Kung kayo ay post-menses, Post-menopause. after menstruation, Okay. 8 to 10 days, kukuha ako ng panibagong test naman na before menstruation naman. Para titingnan natin, ikukumpara natin dalawa. Actually, yung menstruation cycle, may epekto rin yan sa tenderness Sa breast, ng di ba? breast. Minsan parang pakiramdam mo full, Yeah, sabi sa akin. Sensitive, yung nipples, mga Yes. ganon. Dahil hormonal action yan. Ayan. eh. Si Ligaya, Dok, ang pagkakaroon ba ng cyst dahil sa PCOS ay nakakaapekto sa pagbubuntis? Minsan meron po, kung pinag-uusapan nyo po ang PCOS, polycystic ovary syndrome, meron pong effect sa fertility component. Si Jess, sabi ng kapitbahay namin, ang pag-inom ng malamig o pagpupuyat ay may direktang sanhis ng ovarian cyst. So lahat ng graveyard shift dito, lahat may ovarian cyst. Hindi po totoo yan, mali po yan. Si Marvin Rayabad, may maliit na bukol akong natubo sa exterior part ng kaliwang tenga. Mhm. Ito, yung kinakabitan ng hikaw. Mhm. Tapos pag hinawakan, medyo masakit. Mhm. Pero madalas nawawala naman. Yes. Tapos paminsan-minsan babalik ulit. Oo. Tapos mawawala. Ano po kaya ito? Galaki lang ng maliit na sago. Yan, parang pwedeng fibroma yan o pwedeng mga laman na namuo kaya nawawala siya. Malamang nagpabutas ka ng tenga, more than isa, at nagkaroon ng infection at nagkaroon ng pamumuo sa loob, Marvin. Yan. Parang yung pinakita ko kay Doc sa tuhod ko, nadapa ako. Katangan. Hindi naman, aksidente yun. Tapos after a few days, may napansin ako, bakit parang may bukol? Ay, gumagalaw. Oo. Yung pwede mo siyang paglaruan. Yes. Wala namang sakit, pero may gumagalaw. Tingnan mo yung kay Marvin, nawawala, bumabalik, Oo. dahil yung bahay nandyan pa. Nafi-fill up ulit siya. Okay. Iba naman yung kay Marvin, iba naman yung Nandito, sa sa akin. tragus yan eh. Ibig sabihin dito sa pinna of the ear, Yeah. sabi niya sa labas eh. Oo nga naman. Naku, yun nga rin, Doc. Sorry, sandali lang ha. May mga bukod dun sa sinabi mo, Yes. meron din na bukol na now you see it, now you don't. Yes. Kaya Ano nga, yun? dapat i-observe mo. Okay. Kaya kung now you see it, consult ka na kaagad para alam natin kung saan tayo magfo-focus. Pwede ako mag-ultrasound, pwede ko rin kapain para malaman ko kasi meron, lumitaw siya ngayon. Baka mamaya lulubog na naman, hindi ko siya makita. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng involved ang hormones dito. Okay. Kaya nga yun sinasabi niyang isang pasyente natin o isang nagtanong dito, bakit may nakakapa? Pero Tapos sabi ni nawawala. doktora, Wala. okay, because it's part of the hormonal Ay, nakakabitin! Pero nasa Facebook at TikTok sila. Yes, sundan nyo lang po ako sa Facebook at TikTok. I-type lang and search ang ating username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang kayo.